Magandang gabi po mga kapatid. Erev Tov. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa libro po ng Matthew. Nasa chapter 25 na po tayo. At matangkad ako ngayon . Maganda pala tong suot ko . Kitang-kita. Mga kapatid. Ayan. Ayan. So, mag-start po tayo sa verse 14 at magtatapos tayo sa verse 30. Basahin po natin ang nilalaman ng mga verses na ito, mga kapatid. Sabi dito sa verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito ay siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi ng Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo ay mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano'y may tinubo sana ito? Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, O God. We thank you, Lord, for the Holy Communion tonight that remind us, Father, the work of the Lord Jesus Christ. Thank you for the grace of salvation, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, that you remind us, God,
your precious blood, Panginoon, na tinubos ang bawat isa po sa amin. Kaya nga, Ama, salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. We pray, Holy Spirit, that you may move to the heart, each and every one, and penetrate using your word, Panginoon, sa gabing ito. At Ama, makita na nawa namin ang inyo pong nais, Panginoon, na sabihin sa bawat sa amin. May you open the ears, may you open the heart and mind tonight, O God. Na nawa, O Lord, ang nais mong sabihin, ang nais mong ipagawa sa bawat isa po sa amin ay mangyari, Panginoon, sa gabing ito. Lord, thank you so much, O God, for your word. May you bless the hearer and the preacher tonight and be glorified, Panginoon, ang inyo pong pangalan. In Jesus' name, Amen. Sa mga napapag-aralan po natin na mga parables, mga kapatid, there is one thing na sinasabi sa mga parables po na ito, na merong certain things na mangyayari that God, that Jesus, that the Lord will return. At hindi natin alam yung mga parable kung kailan. Diba? Certain na darating, babalik ang Panginoon, pero walang nakakaalam. Sa mga parables po na pinag-aralan po natin, nakita po natin, di ba, ang mga bagay na iyon, na aalis yung Panginoon, di ba, hihintayin yung Panginoon, pero hindi nila alam kung kailan yung pagdating. Pero alam nila na darating siya. As we see, i-recall natin, di ba, yung napag-aralan natin, yung 10 slaves, yung foolish, tsaka yung wise, yung faithful and wise servants. Nakita natin doon na ginawa nila, di ba, yung gusto ng master nila, pero yung isa, di ba, na slave ay hindi pala 10 yun, yung faithful and wise slaves, and then yung the other one, yung foolish na, yung power niya ay inabuso niya, di ba, yung kanyang power, ginamit niya, talagang sinaktan niya, di ba, yung mga alipin na iyon, at hindi nila alam, kasi ang alam niya, darating ang Panginoon, pero hindi pa ngayon. So, inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Yung 10 virgin na nakita po natin, mga kapatid, or the 10 maidens, sa ibang translation. Ito ay naghahayag, nag-illustrate ng on how the disciples or us, the believers, sa mga kapanahunan po ng ating Panginoon, tinatakel on how they will what the things that they will gonna do while they are waiting to our Lord. Sa atin, implikasyon sa atin ng mga mananampalataya, ano ba yung mga gagawin natin while we are waiting, di ba, sa ating Panginoon? Ano yung naalala nyo? Keep watch. Sabi ni Pastora, yung keep watch. While being watching or keeping watch, di ba, ay magiging alert ka. Una, tama ba, Pastora? Magiging alerto ka sa mga nangyayari, sa mga ginagawa natin, sa ating buhay. Tignan natin yung ating mga sarili. Maging alerto sa lahat ng pagkakataon sa ating pong buhay. Being what? Diligent. Na isa sa mga gagawin din natin, makikita natin sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Being diligent, and you have also the self-control and also faithfulness sa ating pong Panginoon. But those things na napag-aralan natin, may certain kasi yun na darating siya. Darating yung groom, darating yung master, but they didn't know when. Walang nakakaalam, pero dumating siya. Di ba? Yung mga hindi nakahanda na 5, na hindi sila napagbuksan. Yung slave, di ba, na inabuso niya habang wala yung kanyang amo, severe punishment yung naibigay ko sa kanya. At sa gabing ito, mga kapatid, ipagpapatuloy natin na titignan ang mga bagay nito because it's very important for you and me to know these things. Na hindi ito bago, kapatid. Hindi bago na nalalaman natin na darating ang Panginoong Jesucristo, babalik siya. Alam natin yung mga bagay na yun, but the question is, are you ready? Yan kasi ang question. Are you ready, or are we just like the foolish slaves or the 5 foolish virgins?
Diba? Hindi sila nakahanda, hindi sila alerto, wala silang ginagawa. Diba? They are abusing the grace of God, the grace of the Master. Diba? Sometimes we are abusing the grace, we are abusing this gift of salvation, that we are telling to ourselves, hindi pa darating ang Lord. Naiunawaan ako ng Lord. It doesn't matter. God loves me so much. Binigay nga niya yung kanyang anak eh. Mabait ang Lord. Alam niya yung aking pinagdadaanan. Those things, those phrase na ginagamit po natin mga kapatid, we are abusing this grace. So much. Na-abuse yung grace ng Lord. Na-abuse so much yung binigay na salvation po ng Lord sa bawat isa po sa amin. So as we go, mga kapatid, nabasa natin kanina yung salita po ng Lord na tulad ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang master na maglalakbay to go in the journey. At ipinagkatiwala niya sa kanyang mga tauhan yung kanyang property. Yung kanyang property. Yung iba, may 5,000, may 2,000, and there is 1,000. Katulad po ng sinasabi sa libro po ng Matthew. And then, ibinigay niya ito according to their kakayanan. Di ba? Ibinigay niya yung 5,000 sa tauhan niya ito dahil yun ang kakayanan niyang i-manage. Yung isa, yun ang kakayahan niyang i-manage. And the other one, the third one, yung 1,000, yun yung kaya niyang i-manage. So, this master knows his servants. Yung kanilang abilidad, yung kanilang kayang gawin, yung kanilang mindset. Kaya, alam niya kung magkano yung kanyang ibibigay. Na alam niya na magpa-profit siya doon sa mga alipin na ito, yung mga servant niya ito. Kaya niya ipinagkatiwala yung mga bagay po na ito. Because the master knows those servants' ability sa kakayahan nila. So makikita natin one thing mga kapatid, as we can see, kasi wala kasing Kristiyano kapatid na walang abilidad para sa ministry. That is so impossible. Ministry is ability to serve God. And we have that. You have that. I have also. You have the Holy Spirit, same Holy Spirit that is within me, and same Holy Spirit that is within you, if we receive the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. And it's the same. Na tutulong sa akin at sa iyo in order, di ba, na yung ibinigay na kakayahan ng Lord sa atin ay mag-work. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin mga kapatid na wala tayong abilidad na gumawa sa ministry. That's why we didn't do anything. At kagaya nito, alam kasi ng master eh. Diba? Yung mga ability ng mga servants niya na, yung mga servants po niya na ito kaya binigyan sila, diba, ng abilidad ay yung kakayahan nila according to what they can. At binigyan niya yung isa, di ba, ng 5,000, yung isa, 2,000, yung isa, 1,000. At nung bumalik siya, di ba, nakita niya na nagpatuloy, ginamit yung tauhan niya, yung 5,000, hindi siya kagaya ng pinapag-aralan natin sa ating Bible study. Hindi siya naghintay. Ano yung ginawa niya kapatid? Kumilos agad. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapi at ipinangalakal iyon. Hindi niya inista. Diba? Tayong mga negosyante, ay hindi pala ako negosyante, sorry. Kayong mga negosyante, diba? Kayong mga business-minded person, you know how you make profit. And you are not waiting for tomorrow na para yung maggamit ninyo yung inyong mga meron po sa inyo in order for you to have profit, para kumita yung pera nyo. Di ba? Nagmamadali ka, hindi ka agad-agad. Halimbawa, pag may nakita kang business, titignan mo na kaagad kung paano ka kikita. Di ba si Ses? Si Ems, paano ko ba maibebenta yung mga kabinet? Di ba? Paano ko ba paano natin ibebenta yung mga isda, bro? Di ba? Yung mga mindset na ganon. Ganito yung ginagawa
ng isang alipin na ito, binigyan siya ng 5,000, kaagad-agad kumilos siya. Mga kapatid, upon receiving the Lord Jesus Christ in our lives, mga kapatid, we don't just sit there. Kasi the Holy Spirit will push you. Yung iba naman, talagang on fire sa simula. Pero alam nyo yung pagka-on fire nila, bigla namang gaganon. Or, kaya naman gaganon lang, tit, parang yung sa emergency, pag wala ng buhay, tit, ganon lang siya. Diba? O kaya sa fish pond na walang in and out, stagnant. Mabaho yun. Yung fish pond na walang nag-i-in na tubig, tas lang nag-out. Mabaho po yun. Those are the characters that we can see a lot of churches. Diba? On fire, tas biglang babagsak kasi na-discourage. Diba? Yung iba naman, ganun lang, steady. Diba? Steady lang sila. Pero there are what really like, they are there. Talagang tinitignan nila kung papaanong gamitin, diba, yung kanilang buhay para po sa Panginoon. Tayo mga kapatid, kumikilos po ba tayo kaagad? Yung mga ability na meron tayo to serve in the ministry, are we using it to edify the church? Or hindi? At itong madami yung kanya, pero hindi niya sinabi na yung ito munang kalahati. Pero nakita natin na he used na pinangalakal niya ito. Di ba? Pinangalakal niya, nauunawaan ito ng mga business, mga business minded. Pinangalakal niya at kumita siya na doble, 5,000 ulit. Ganon din yung ginawa, di ba, nung 2,000 na meron sa kanya. Ganon din yung ginawa niya at nakakuha siya ng profit na 2,000 rin. Ngunit yung isa, na 1,000 yung kanya, humukay siya ngayon ng lupa at tinago niya doon. Di ba? Tinago niya yung kasi natatakot siya na makuha, diba, or mawala yung pera ng kanyang Panginoon. Humukay siya ngayon ng lupa, among us, digging the soil. Tapos nilalagay niyo lang doon yung mga ability na pinigay ko sa atin ng Lord. Among us, mga kapatid, that this precious blood of Christ save you and me, or save this soul, and then you are just digging soil and binabari mo lang yung ability na pinigay sa iyo ng Diyos. What makes you do that? Because what makes this man digging the soil and bury the 1,000 gold na property na ibinigay ng kanyang ng kanyang master, because he is so afraid to this master. Kayo mga kapatid, who makes you dig the soil and bury your ability to serve God? Are you afraid? Are you lazy? Kasi bibigay yan ng Diyos. Sasabihin ng master, di ba? You are so lazy. Ang mahirap pa doon, masama ka. Kasamaan pala yun, kapatid. Titignan natin, makikita natin yung mga bagay po na iyon. At makikita natin yung pagbabalik ng kanilang amo, yung kanilang master. So, nag-ulat sila. Diba? Nag-ulat sila sa kanilang master. Master, ito na po yung pinagkatiwalaan yung 5,000. May tubo po siyang 5,000. Sinabi naman nung binigyan niya ng 2,000, Master, ito na po yung 2,000. Ito po yung tubo na 2,000. Same, kapatid. Yung sinabi ng word ng Master sa kanila, anong sinabi ng Master sa kanila? Sinabi niya, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga.
The same phrase to those who use his ability, only 2,000, magkaiba sila, magkaibang amount yun mga kapatid. But yung commendation ng Lord sa kanila, same phrase, halika, tapat, magaling, na lingkod, na naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita ng mas malaki pang halaga. Pero yung pangatlo, mga kapatid, same. Kaya makikita natin mga kapatid, whatever you have, the ability, mas marami man yung abilidad nung isa, at ikaw ay kakaunti, or sa kanya 5, ikaw 3, but the commendation of God is the same. If we are using it for His glory, for the glory of God, for the glory of the Lord, para sa ministry mga kapatid. Kasi minsan, we saw someone, nasa kanya na ang lahat, he can do that. Diba? So, rini-reserve natin yung ating sarili na huwag gumawa sa gawain po ng Panginoon. Whatever we have, mga kapatid, hindi lang po talent sa pagkanta ang ministry, mga kapatid. Hindi lang po pagtugtog ng drums, pagtugtog ng gitara, ang ability or yung talent na binigay po ng Lord. Some of us has the ability to serve each and everyone, to make coffee each and everyone. Some of us gives a smile. Smile lang na ganyan. It makes someone lift their spirit. Diba? Kaya napakahalaga your presence, my presence, sa loob po ng iglesia. Kasi ang pagpunta dito ay ministry din, kapatid. Ang pagpunta sa loob ng iglesia ay isa ring ministry kasi ang buhay mo mismo ay ministry. Kapatid. Kaya napakahalaga. So I encourage you, mga kapatid, na ang mundo ay patapos na. We are on the last days. Tapos kakakaka pa lang din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. And it's so sad. Like the 10 virgins, they're really waiting for the groom. They even prepared lights. But the preparation is not enough. Kasi ang gusto ng Lord, fully prepared tayo when He comes. Kaya nga sabi ni Pastora, keep watch. Diba? Keep watch. Do you have extra oil sa inyong pong paglilingkod? Are we prepared, mga kapatid, while we are waiting for the Lord? Napaka-importante po yung bagay na yun. Mga kapatid, na binigyan tayo ng ability, iba-iba, mas madami, mas kakaunti. Pero yung pagharap natin sa Panginoon, same phrase, come to me. And be with me. Makibahagi ka sa aking kagalakan. Magaling, faithful servant. Come, faithful servant. Napagkatiwalaan ka sa iisa, mapagkakatiwalaan ka. Ipapagkatiwala ko pa sa iyo yung mas marami. What you have, mga kapatid? Ano ba ang meron sa atin sa mga kapanahonan na ito? Knowledge, use that for the glory of God. Wisdom, use that for the glory of God. Properties, pera, mga pera natin, Yunaria, use that for the glory of God. You have the ability to share the gospel, and we are called to share the gospel, each and every one, mga kapatid. Meron kang ability, di ba, na magluto para sa mga kapatid, magluto ka. Meron kang ability maglinis, those are ministry. Tinitignan natin minsan alam niyo mga kapatid, kung walang yung, kasi minsan ang namamaliit na ministry is yung ushering most of the time. Napakahirap nun, kapatid. Bakit kaya niyo bang mga walang papel magbukas doon sa pintuan? Ba nakakatakot? But sometimes, those people who was there are brave enough to do their job for the glory of God. And showing their smile to everybody. Tayo, hindi natin kayang ibigay lahat yung ngiti natin. Di ba? Minsan tabingi.
Hinihiling natin. But those who are in the ushering, they are joyfully embracing even the stranger. Tayo minsan, gaganyan tayo sa mga stranger. But those who are in the ushering, they are all welcome and give their smiling face even to the strangers. Mahirap po yan mga kapatid. Kaya huwag nating titignan na kung yung isa lang ang meron sa atin, dalawa na abilidad para mag-serve sa Panginoon. Iisa lang ang sasabihin ng Lord, halika, tapat na alipin. Makigalak ka. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Ang tanong mga kapatid, ginagawa po ba natin? Diba, yung ibinigay ng Lord na gagawin po natin. Kasi in-expect, diba, nung master, kasi in-entrust niya yun sa kanyang mga alipin. So, yung kagalakan na meron to, tumubo siya, nagka-prophet siya So, faithful kang servant. Halika dito, ipapamahalaan pa kita ng mas malaki pa. Sabi po ng Lord, ngunit lumapit ang lumapit naman, 'di ba, ang tumanggap, 'di ba, ng 1,000 salaping ginto at sinabi, the third, 'di ba, na servant. The third servant came. Sinabi niya, alam ko pong kayo'y mahigpit. Alam kong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaanin nyo ang hindi ninyo inaani. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salaping kamahalan. Alam niyo ang sagot ng master? Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang ganun yung character ko? Di punta mo na lang sana sa bangko at tumubo pa yung pera ko. Diba? Alam nung servant na ito na ganun yung character ng master niya. Pero, alam niyo yun mga kapatid, natakot siya. Imbis na gamitin niya, diba, yung pera na yon, he doesn't want to take risk. Those 5,000, 2,000, they are taking risk in order for them to have a profit. Mga kapatid. Pero ito, na nabigyan lang ng 1,000, di ba? 1,000 lang naman to baka mawala pa. Baka patayin ako ni master. Minsan ganun tayo, di ba? We don't have the confidence. Katulad ng una nating sinabi kanina. The master gave the property according to their ability. Hindi naman niya yun ibibigay kung hindi mo kayang i-manage. Kaya nga mga kapatid, when God gave us something, use that for the ministry. Use that to serve the Lord because it is a privilege for you and me to serve this God. Nalalaman naman natin kung ano yung kakayahan ng Diyos na meron tayo. Katulad ng servant na ito, alam niya yung character ng master. Di ba? Ang sagot ng master, masama at tamad. Ang katamaran, kapatid, ay walang patutunguhan. Ang katamaran na gumawa sa ministry at ipagdamot ang sarili to serve this God ay kamatayan. Kasi tamad ka Di ba? Hindi ka gumagawa sa ministry, mamamatay. Yung spiritual na buhay po natin, mga kapatid. Kasi nagkakasala tayo kung hindi natin ginagawa yung ibinigay ng Lord sa atin. What is your calling? What is my calling? Mga kapatid, ano ba yung calling ninyo sa pag-serve sa Panginoon? Some of us called to play. Some of us called to serve each other. Some of us called to teach the Word of God. And we are all called to preach the gospel in the whole world. Are we doing that? Are we doing the ability that we have to serve God?
Kasi kung hindi natin ginagawa yung mga ganong mga bagay, mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang pagpunta dito sa iglesia is also a ministry because your life ay napakahalaga. Hindi mo alam, kapatid, na makita ka lang ng mga kapatid ay kalakasan na. Sometimes we don't feel that, but some soul feels strengthened when they see your face, when they feel your presence that you are in the church. When you send some message, or when they see you, di ba? Especially, when they hug you, it makes them feel strengthened. You might not feel, but they feel. Pero minsan, di ba, inuuna natin kasi or ginagamit natin yung mga ability natin hindi para sa Lord. Sometimes we are using the talents, the gift, the ability to serve this world. Not to serve the owner, di ba, of everything, which is the Lord, which is our Lord. Yun kasi ang inuuna natin minsan. Kaya hindi tayo nakakapag-focus. Hindi tayo nagiging diligent. Mga kapatid, yung pag-serve sa Panginoon, hindi lang kung gusto mo at kung gusto ko. Dapat diligent ka, katulad po ng napag-aralan natin, sa paggawa sa nais po ng Lord. Diligent ka at ako, according sa ating pagkatawag. Kasi hindi po pwedeng sabihin na wala naman akong abilidad sa loob ng iglesia. Hindi, walang ganun. Walang ganun sa ministry. Walang ganung Kristiyano. Hindi yun Kristiyano, kapatid, kung wala siyang ginagawa sa loob ng iglesia. Kasi kung Kristiyano ka, meron kang ginagawa. Katulad po nito. Nakakalungkot lang kasi the servant thinks he has this fear na baka mawala eh. Kasi alam niya yung character ng kanyang master. Kaya, ko na lang, ikukay ko na lang yung yung 1,000. Tapos ibabalik ko na lang sa Panginoon yung kanyang pera. Knowing tayo na mga mananampalataya, we know the character of God. Sometimes we abuse the character of God. That He's so kind, He's so gracious, He's so merciful. Inaabuso natin yung mga character ng Lord, na mga ganun, mga kapatid. That's why we do yung atin pong mga gustong gawin sa mundo pong ito. Pero paalala sa atin, mga kapatid, knowing the character of God, mga kapatid, gawin natin yung nararapat na para sa Panginoon. Ano ba yung nararapat na para sa Panginoon? Are we doing that? Ginagawa po ba natin yung nararapat na para sa Panginoon? Or, no? Yes or no lang naman yun eh. You are doing it or you are not doing it. Kaya paalala sa atin, mga kapatid, kasi yung sabi ng servant, natakot po ako eh. Are you afraid, mga kapatid, in giving your life in the ministry? What makes you afraid to give your life to this God who owns your life? Katulad po ng ginawa natin sa Holy Communion, it's a reminder na tinubos po tayo ng dugo ni Kristo. And what makes you afraid? When this God gave His Son to save you and me, what makes you afraid? Not to do your calling. Not to do what God called us to do. Mga kapatid, ilang ulit, di ba, yung paalala po ng Panginoon? Ilang ulit yung pagre-remind ng Panginoon sa mga disciple? Ilang ulit?
yung pagre-remind ng Lord sa atin. Sa bawat araw ng ating Bible study, God is always reminding you, always reminding me, in every preaching, in this pulpit, God always says something and reminding you and me that He will come again. Are we prepared? Are we ready? While we are waiting, mga kapatid, ano po yung ating mga ginagawa? It's true that you are saved, but sometimes this salvation, you are abusing it. We are abusing the salvation, mga kapatid. And we are so lazy. We are so lazy to pray. We are so lazy to hear the Word of God. We are so lazy coming in the church. We are so lazy and doing yung calling natin, mga kapatid. Ano yung mas gusto nyong marinig? Yung pagnanangis at mga gnashing of the teeth, o yung sasabihin ng Lord, "Come, faithful and trustworthy na servant." Anong mas gusto nyong pakinggan? Yung mga umiiyak at nagngangalit-ngit na mga ngipin? O yung sasabihin, magaling, tapat at mabuting lingkod? It's for you to choose. Walang pilitan. Mga kapatid, it is a reminder. Each and every one. Kasi malapit na ang Lord. Alam natin na darating ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi natin alam kung kailan. Kaya nga be prepared, sabi ni Pastora. And while we are waiting, be diligent and doing the will of God. Mga kapatid, ano ba yung faithfulness? Habang naghihintay tayo sa Lord, ano ba yung faithfulness? Ano ba yung gagawin natin? Faithfulness to God. To serve. While we are waiting, we serve. Magsaserve tayo sa Panginoon. Pinag-uusapan natin yung bawat pag-uwi ng bawat isa. Hindi na tayo magkikita-kita, wag nandun tayo. Sinabi nyo lang yan na may reunion, pero wala na. Okay, it might happen. Pero huwag natin kakaligtaan na kahit saan tayo dalhin ng mga paang ito. Serve the Lord. Serve this God. Whatever you have. Katulad nga ng sinabi ko, may ngiti ka sa iyong labi, serve this God through that. Through ushering. You have a heart of a giver, give those who will need. Serve the least. Gamitin natin. Yung iglesyang to, marami nang naabot. Salamat sa Panginoon. Glory to God. That we are using a small portion that we have to serve the need. Reminder sa atin, mga kapatid, as we conclude yung salita po ng Lord sa gabi nito. Alam natin na binigyan po tayo ng Lord ng kakayahan. In-entrust niya yung mga bagay na kaya nating gawin. Pagyamanin natin ang mga ito para sa Panginoon. Ang mga in-entrust ng Lord sa inyo at sa akin, gamitin natin ito, hindi sa pansarili natin, kung hindi para sa kabutihan ng bawat isa sa atin, to edify the church, to edify each and every one, and to serve this God, na makita yung kabutihan ng Lord sa atin pong mga buhay. I encourage you tonight, mga kapatid, to think about that God will return at ilagay natin sa ating mga puso. Tanungin lagi natin yung ating mga puso. Kung tayo po ay
nag-iisa, kung tayo ay nagmumuni-muni, kung tayo ay nananalangin, ready na ba tayo? Alert ba tayo? Diligent ba tayo sa ating mga ginagawa? I encourage you to through the Word of God, that God keeps His promise. Those parables that we've learned, mga kapatid, the Master keep what He said. I will come. At yung mga iba hindi po ready. Yung mga iba inabuso nila. Yung kanilang mga yung iba hindi nila ginamit kung ano yung binigay po sa kanila. And that's a pity thing, mga kapatid. Even though sinasabi natin mga mananampalataya tayo, we need to do things for God. While we are waiting, serve the Lord, mga kapatid. Serve the Lord. I encourage you, mga kapatid, what you have, even a small thing, serve the Lord. Serve the Lord kasi malapit na ang katapusan. Mga kapatid, malapit na ang katapusan, wala pa tayong ginagawa. Anong iharap nating mukha sa Lord? Anong iharap mong mukha sa Panginoon na tumubos sa iyo at sa akin ng kanyang banal na dugo? Nakakahiyang humarap sa Lord na tumubos ng kanyang banal na dugo para lang ma-save tayo sa kamatayan ng kasalanan na wala man lang tayong ihaharap na ginawa natin, na ibinigay natin kung ano yung inintrust lang naman ng Lord. Hindi mo naman yan pag-aari. Even your life. Even our life, mga kapatid. Kasi kamatayan ng hantungan ng mga buhay na ito. Pero tinubos yan ng banal na dugo ni Kristo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word. Thank you so much, Lord, for the encouragement, Panginoon, to do what we called for, O God. Thank you for calling us by our name. Sa gabi nito, Panginoon, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa amin pong mga bagay na nagawa, O Diyos, na hindi po namin binigyan, Panginoon, ng halaga ang inyong pong mga salita. Hindi po namin binigyan ng halaga ang aming pong pagkatawag. Salamat, Panginoon, na kayo ang palaging nagpapaalala po sa amin. Banal na Espiritu, manahan ka sa aming mga buhay at turuan mo po kami na gawin ang nais po ninyo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa fellowship na ito. Na patuloy mo po, Panginoon, na ini-encourage na mag-serve. Nalalaman po namin, Panginoon, na malapit ng inyong pagdating. Hindi po namin alam kung kailan. Ngunit, Ama, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming tulungan na maging handa at gumawa sa nais ninyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.